Yun po na sa Bureau of Treasury. So, merong loss of earning capacity through the interest. Magkano na ang nawalang interest dahil linipat nyo sa Bureau of Treasury, dati kumikita po ang investment sa under your time deposit and investment securities. I just want to know, nalugi pa ang investment natin dahil yung 60 billion ay linigay nyo sa Treasury na hindi naman time deposit at hindi investment. Hindi lang yan, ma'am. Hindi sana wawalisin ng National Treasury yan kung ginamit nila earlier Yes. yung mga programa na dapat increase nila yung case rates, expand benefit packages. Ang daming sakit eh. So, sagutin po nyo, meron bang loss of interest? At pangalawa, anong dahilan ba't hindi nyo ginamit sa pangangailangan ng taong bayan? Just very brief, very brief. Thank you. Mr. Chair, Honorable Ligarda, if possible po, mag-submit na lang po kami ng report because this interest po, wala ko kaming dalang computation ngayon. Yes po, may, of course, sa 60 billion, may interest na nawala talaga. Paki-compute nga. Paki-submit rin po dito, paki-compute yung gusto ni Senator Lauren. Submit niyo po dito sa komite. Yun na yung tanong ko, ba't hindi ginamit sa mga benefit packages? Kasi kung wala, kung naghamit nga nila yun, Ma'am Lauren, eh sana wala silang excess funds at hindi magbabalon ang kanilang reserve fund. Mr. Chair, if I may address the question of Senator Legarda. Ma'am, I'm just going to estimate, no, roughly the interest is around 4 to 5%. We transferred 60 billion. And maybe it was from April until April, May, June, July. So maybe 6 or 7 months. So that would be 5% per annum of 6. So estimate is billion. Ma'am, rough estimate, Mama, Mr. Chair, is around 1.5 billion in interest income that was lost, Ma'am, when we transferred it. Because most of them were earning, ma'am, roughly 4 to 5%. Sa savings yan at saka sa treasury bills. I hope that addresses your question, ma'am. Thank you po. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Balikan ko lang muna yung health emergency allowances. Bago matapos ang taon, sana naman maging masaya ang Pasko ng ating mga health workers pag nabayaran sila sa kanilang dapat tanggapin services rendered na po ito. May we get an update from the DOH, kumusta na po? Release na ba? Lahat? Ikaw, Yusek Bravo, ikaw sasagot o si? Mr. Chair, Honorable Senators, good afternoon. As agreed with DBM during our Senate hearing last May 30, we have agreed, DBM DOH agreed that the total budgetary requirement of HEA was about 103 billion pesos. At that time, out of the 103, we were short of 27 billion. That's the reason why DOH, we have no funds for that purpose, so we requested DBM for possible funding sources, the 27. So, yung 27 billion na-release na? Yes. Saan ngayon? Nasa... As early as July, we have already released it to all our regional offices. And we were, based on our earlier last report, I think 95% of the 27 billion were already released to the barangay health workers. Bakit po marami pang mga health workers sumisigaw hanggang ngayon ng HEA? May taga Naga. Sino ba yung mga invited dito? Ayun, from Naga. Sino pa yun? Mr. Chair? Ayun. Ilang grupo kayo? From Naga. Saan kayong grupo? From Camarines Norte Provincial Hospital po. Saan po? Camarines Norte Provincial. Camarines Norte Provincial Hospital. Yes. Oh. Naga, anong grupo kayo? Mr. Chair, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang City Administrator ng Naga City. Sa ngalan po ng buong lungsod ng Naga. At ng lungsod ng Naga upang dalhin sa inyo ang panawagan ng aming mga healthcare workers, medical man o non-medical. Nagsakripisyo po at naglingkod ng buong puso noong kasagsagan ng COVID-19. Narito po ako upang iparating ang kanilang panawagan para sa nararapat na HEA. Isang pagkilala sa hanggang ngayon ay marami pa ang hindi nakatanggap nito sa aming lungsod dahilan sa mga technical na rason.
Sa panahon ng pandemya, ang Naga City ay naging sentro ng COVID-19 surge sa buong Bicol Region. Dahil po sa aming posisyon bilang regional hub ng kalakalan, edukasyon at komersyo, hindi maiwasan ang mabilis na pagkalat ng virus. Ngunit hindi nagpatinag ang lokal na pamahalaan. Tumugon ang aming mga kawani, medical at non-medical workers sa panawagan ng serbisyo. Sila po ang nasa harapan ng contact tracing, testing, border control, quarantine, facilities at lockdowns. Ginampanan nila ang lahat ng ito ng buong tapang at dedikasyon. Nang dumating naman ang vaccine rollout, muling umaksyon ang lungsod ng Naga. Hindi lamang po mga Nagenyo ang aming binakunahan, kundi pati mga bumabiyahe na mga karatig na lugar. Ginawa po na namin ito upang mapibilis ang pagbakuna alinsunod sa utos ng national government. Maraming mga kawani ang muling tumugon, lahat po sila naglingkod at nagsakripisyo. 2 linggo po ang nakaraan, December 3, Mr. Chair. Pumunta po ako sa opisina ni Secretary Herbosa. Dala ko po ang letter mula kay Mayor Nelson Ligason. Ang letter of appeal ng aming lungsod, nakaagad namang ibinaba ng DOH Secretary's Office sa Bicol Center for Health Development. Ngunit noong December 12, nalungkot po kaming makatanggap ng sulat mula sa tanggapan ng Regional Director na declined ang aming apila dahil natapos na daw ang deadline ng COVID-19 Risk Exposure Classification. Inaantay po sana namin na magpatawag ng grievance meeting, yung grievance committee ng DOH Region 5, at para po mas maipaliwanag namin ang aming posisyon. Meron naman po kaming mga pagkukulang, pero mas magandang maipaliwanag namin doon. Kami po ay binaliwala nito ang kanilang mga sakripisyo at pinagpakita na tila hindi mahalaga ang kanilang ginawang paglilingkod. Kung tatalikuran po natin sila ngayon, para na rin nating tinanggihan ang diwa ng bayanihan na siyang nag-alis sa atin sa kadiliman ng pandemya. Natutuwa po kami at narito ngayon si Secretary Herbosa, yung buong team ng DOH National, at sa inyo po, Senator Bongo, na kayo mismo nag-aasikaso nito. Sana po mapanggingan ang appeal ng Naga City na mag-convene ang Bicol Regional HEA Committee para po mas may paliwanag namin kung bakit kailangan namin mag-appeal dahil marami pong taga-Naga na nagsakripisyo na hindi nabigyan ng allowance ng HEA. Salamat po sa pagkakataon na ito, Mr. Senator, at magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa taga-Naga. Sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, sigaw nila HEA. Ito naman sa Camarines sa Norte po. Iba po yung kaso namin. Gusto lang po namin maliwanagan kung may pondo pa talaga o wala. Ang amin pong mga claims ay validated na po, na-process na po. Ang sinasabi po ng DOH Region 5, hinihintay na lang ang pondo galing sa DBM. Pero may mga kalatas na palabas ng DBM na bayad na lahat. Gusto po namin Yusek maliwanagan. Bravo, kala ko na-release na ng DBM sa inyo. Ba't DBM ang sagot ng DOH? Mr. Chair, bayad na po yung 27 billion. Yung nire-request nila, nag-submit sila past the deadline. Kami po ay validated na po. Ito yung appeals na. Yes, appeals po ito na walang pondo. So walang pondo. So anong plano ng DOH dito? Because walang pondo ang DOH for this HEA, we requested this 5.3 billion sa DBM. Unfortunately, DBM also denied it kasi wala rin silang pondo. May services rendered to eh. Ayan nga, sir. Pero wala tayong pondo. It is for this reason, after sa first submission sa appeal sa 5.3, nakatanggap pa kami ng another 1.3 billion. So 6.7 billion na ngayon yung past the deadline. So ang mangyayari dito, Mr. Chair, napag-usapan namin ni Josec Rolly Toledo sa DBM, we will try to include it in the program fund for 2025. In the event na hindi masama sa 2025 and program fund, we will include it as our 2026 DOH budget proposal as tier 1. So isasama nyo sa, kung hindi nasama sa program 2025, isasama nyo na sa tier 1 sa regular budget na ng DOH. Sa proposal for 2026, For 2026. after sa validation sa grievance committee namin. So, past deadline na po itong claims nila. So, appeals po ito. Pero services rendered na ito. Yes, services rendered but nagkaroon tayo ng deadline. Ang first deadline natin was in December 2023. Oh. Hindi nag-submit. We have a second deadline sa February.
And then the third deadline during our agreement sa Senate hearing, that was May 13, na umabot tayo ng 103 billion, na short tayo ng 27. Ngayon, ang total budgetary requirement, short tayo ng 6.7 billion, and I'm very sure that it will still be increasing. Pero naniniwala ka naman, kawawa naman po itong mga pinagpagura nila yun eh. Naniniwala ka na kailangan bayaran to ng gobyerno, di ba? Wala po kami problema doon, Mr. Chair. Ang ano lang namin, wala talagang pundo. Let me repeat, no, naka-11th hearing na tayo about HEA. Finally, 27 billion na bayaran na po sa ating pagpupursige dito, sa pakikipagtulungan ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Ang pakiusap ko naman dito sa inyo, kahit na appeals po ito, services rendered po ito, pinagpawisan at pinaghirapan po ito ng ating mga kababayan. Kaya marami pa rin po akong nababasa sa Facebook kay Nurse Bench. Yun, Heya, nandito ba siya? Dito ba sila? Sir? Senator Bongo, pwede Yes, go ahead po. Go ahead. Yung sa amin po ay hindi apila. Approved na po yun, na process na po, validated na po. Ang sinasabi po ng Region 5, CHDI, walang pondo ang DBM, pero hindi po apila yung amin. Hindi Mr. po kami Chair, late, on time Kung po ang hindi po submission na- apila yun, hindi po request for reconsideration, delayed submission because of the deadline that we set up, May Hindi rin 13. po delayed, Mr. Chair. Kindly reconcile your record. Director Napulan, Yusek Bravo. Baka pwede kayong mag-sit down para hindi naman kailangan umabot pa rito sa committee lahat ng reklamo. Kung pwede nyo naman po ma-address at masagot niya yan. Kindly. Mr. Chair, lahat na request ng regional offices namin, sinabit po namin sa DOH, sa DBM. That's the reason why we were able to have 1.3 billion. Lahat na request. May tanong lang po ako sa inyo. Di ba ang pinagkunan ngayong taong ito, ang program, di ba? Isa. 27. Yeah, 27. At saka yung title nung pinagkunan ay yung health emergency allowances Yes, and yes. personnel Compensation. compensation. Meron bang the same title this year for that? Wala na po. For next year siguro, kung masama sa program fund sa DBM. Kaya nga ako mismo sumulat rin po ako during budget deliberation na kung pwede may maisama dahil ano lang po ako, in-anticipate ko lang na meron pang mga appeals talaga na tulad nito. As a senator, sumulat po ako sa leadership na kung pwedeng may masama. Hopefully sana na merong na inaisama Mr. kahit Chair. a portion of that. Importante rito may pagkukunan dapat eh. Sana I'm hoping DBM baka mabigyan niyo po ng prioridad na kung meron naman pong item doon na pwedeng pagkukunan, whether ang program funds po ito, sana naman, sabi ko nga, konsensya nyo na sana na unahin yung i-release itong unprogram funds para sa health emergency allowances. Yes, Mr. Chair, we fully recognize and acknowledge na may mga appeal po siya. But at this time, we don't have already the funding source to, of course, pay for this Ang appeal. tanong ko lang, kung kasama siya sa unprogram funds, posible. Yes, Mr. Chair. What we are expecting that sana do sa 2025 appropriations po natin, they're still okay. Of course, the unprogram appropriations so that we can charge this once merong Baka excess pwede nyo revenue. naman bigyan ng prioridad kung sakasakali. May excess revenues kayo, mabigyan ng priority. Yeah, Mr. Chair, these are tinatawag natin PS of basically. So usually these are priorities. So nandun po sila sa number top one priority. Top priority, Mr. At Chair. ikaw naniniwala ka na priority talaga. Services rendered na po ito. Yes, Mr. Chair, just like we did this year, we already issued the 27 billion. So we take note of that. These are priority, Mr. Chair. Hindi mo pa makukonfirma kung meron ba talaga? Sir, right now, kasi po, yung the BICAM copy that we have is only the differences, but we don't have yet the details of the BICAM report. Sige po. Sana natugunan yung sinulat natin na malagay po kahit na portion lang po nitong saan program funds. Sumulat po ako para malagay at may basis po kung sakaling may excess funds. Para tuloy-tuloy po itong mabayaran itong mga appeals no na services rendered naman, kawawa naman yung mga health workers natin. Mr. Chair, can I?
Regarding po dun sa sabing appeal kami, yung sa amin po is verified claims po. Yung deadline na binigay ng DOH is the submission of correct to the system. Yung hospital po namin nakapag-submit po prior sa deadline. And we have approved payrolls po na sinabmit sa regional office. And I think we have website po, DOH, yung HEA dashboard. Kung makikita po sana natin, we are included po dun sa list na included sa 101 billion at think na release. So yung facility po namin included doon. And last year po, we have submitted 7 payrolls to the regional office. And until now po, hindi pa naman kami na-releasean ng fund na yun. So ang pinapalo up po namin, na-submit na po namin yung payrolls. And the payrolls is coming from the system po ng DOH, yung sa HEPS. So I think hindi naman kami release ng payroll kung walang fund yung ginawa namin na claim kasi hindi naman po appeal yung sa amin. Submitted and verified po by the FICT and MTS po of the DOH. Thank you po. Salamat. Baka pwede kayo mag-upo after this hearing, no? Para masagot lang. Baka naman yung mga claims nila, nandiyan na po sa inyo, nasa regional offices. Maraming ganun para mabawasan po ang problema natin sa committee ito. Kasi parati pa rin kahit saan ako pumunta, paglalaban ko po ang ating mga health workers. Mr. Chair, Lalaban ko po dahil services rendered na po ito. Mr. Chair will properly coordinate with them. Salamat po, sir. Salamat po. Kawawa Ah, naman sila. thank you po. May kahit na pang Pasko man lang ng ating mga health workers na nagsakripisyo po sa panahon ng pandemya. Mr. Chair, we just want to make an appeal. Sana we can come up with the final number of appeals or total amount of that amount so that we can finally end this claim for. Hey, yes, sir. Thank you very much. Mr. Chair, Go ahead, Yusek. regarding to the request of DBM, actually that was the agreement that we have with Secretary Pangandaman that we have to put a deadline on the submission. That's the reason why we put a Pero deadline. bakit nagsulputan ng appeals ngayon? Because sa committee hearings mo sir nga nabayaran yung mga barangay health workers, nainganyo sila mag-request. Nainganyo tuloy sila mag-claim. Pero due naman talaga sa kanila yan eh. Sabi ko nga, pinagpawisan ng health workers yan, pinagpaguran nila yan. Salamat sa DBM, DOH, salamat sa pagtugon. Salamat. Sabi ko nga, importante rito sa ating panggobyerno, makonsensya po tayo. Lalong-lalo na sa mga mahirap nating kababayan. Tulungan natin sila. Wala sila ibang matakbuhan kung hindi tayong nasa gobyerno. Please, magtulungan tayo rito. Kasama na dyan ang ating mga health workers. Wala na kayong concern. Pwede naman nating ayun, dami ko nababasa. HEA pa rin ng HEA. Paglalaban ko po ang ating mga kababayan, health workers, sa inyong HEA. Dahil inyo yan pinagpawisan nyo yan, pinagpaguran nyo po yan. One more question lang po. Wala na tayong panahon mag-hearing naman tayo, monthly naman po ito. And even weekly kung gusto nyo. Marami pong mga sa health facilities natin, HPEP, meron pa akong narinig na reklamo sa mga regions na medyo na-abandon daw yung trabaho. Pwede ba? Sino maka-explain dito niyan? Check nyo naman ang mabuti kung sino yung mga nagtatrabaho niyan at sana naman yung qualified na hindi abandon at hindi matatagalan dahil sana mapakinabangan po ito ng mga kababayan natin. Sa Region 7, meron pong reklamo doon sa Bohol, sa Kandihay. Mr. Chair. Sa one case in Kandihay, sa Bohol, no? At meron din po sa Kabadbaran na inabandon po. Baka pwede nyong tugunan kaagad dahil budget po ito ng 2024 and then 2024. going 2025 na po tayo, hindi pa rin po natatayo for some reasons na sinasabi nila, yung iba inabandon, yung iba kulang ng ganito, hindi kinaya, baka pwede nyong i-check ng mabuti para mapakinabangan ito at hindi maging white elephant. Yes, Mr. Chair, magpo-follow up kami. Actually, meron kaming convergence niyan with DPWH kasi all those HPEP for the LGUs above 5 million and above,
pinasa namin sa DPWH for implementation kasi mas marami silang engineer at saka construction. So kung may delay, we will follow it up with DPWH. Baka Yung sa DOH, ni-retain po namin. So those under DOH, Oh. HPEP, sa amin pa rin. And those below 5 million. whether follow up po. DPWH or DOH po ang mag-implement, Follow up importante namin. rito, paki-follow up lang po since it is under HPEP naman Yes, po ito, Mr. Chair. pondo nyo po ito, approve po ito. 2025 na po tayo eh. At hindi pa natatapos, hindi natatayo. Yung concern ko lang dito, yung mga na-abandon, hindi natutuloy. Sayang kasi PhilHealth, ito yung sinasabi ko po, Mr. Ledesma, ito yung sinasabi ko ng mga health facilities na pwede yung paglalagyan ng konsulta program po ninyo. Baka pwedeng SecTed, baka pwedeng mag-usap kayo ng PhilHealth since you are the chairman naman po ng PhilHealth. Baka pwedeng mag-usap. Malaking tulong po ito mga health facilities na pwedeng paglalagyan ng konsulta program. Yes, Lak- Mr. Chair, we will coordinate very Mas closely. mailalapit nyo po yung serbisyo sa kanila. Maniwala ka o hindi, mailalapit nyo po sa kanila. Well, lagay nyo lang doon sa mga super health center, sa mga health center, konsulta program, you can enroll, ganito. Malaking tulong po yun. Kasi yung iba na kababayan natin sa bundok, hindi talaga nila alam saan sila hingin ng tulong. Andiyan na yung mga pasilidad eh. It's a matter of coordinating between agencies lang po. We'll comply, we will do, Mr. Chair. We'll coordinate closely with SecTed. Salamat Thank po. you also, Mr. Chair. Salamat po sa inyo. Ito na lang pong, bibilisan ko na lang po. Itong Senate Bill 2585 authored by Senator Ligarda and Senator Binay, which seeks to institutionalize the Philippine Blood Center po. May we hear from DOH your position on this? Yes, Mr. Chair, we support this bill. Actually, matagal na to, 10 years ago pa, we wanted to create a hematology and blood services center. Pero natenga, now it will be just a national blood center. So we will support and draft the support for this one and submit your. How about the PBC? Do you have any Philippine Blood Center? Your position? May taga PBC ba? So this is the same under. So agree kayo dito? Okay. Then going to another bill, no, Senate Bill 689 and 2657 filed by Senator Revilla and former Senator Angara to strengthen organ donation in the country. May we hear from the DOH your position on this? Yes, we support that also together with the executive director of National Kidney and Transplant Institute. We're also drafting our support for this one. This should increase our cadaver donors with this type of law. So we will support, Mr. Chair. How about from NKTI po, Dr. Liquete? Yes, Your Honor, we support these bills. Aside from that, I mentioned in a paper that we submitted that we have also a pending consolidated bill with the Congress. Na I hope they will consolidate also with this bill. So we submitted already for brevity. Sige po, pwedeng pag-usapan na rin sa Yes, pag-usapan TWG yan. Opo. And the Philippine Heart Center, your position? Yes, your Mr. Chair, we support the strengthening of the cadaveric donor. And from the Lung Center? Yes, Your Honor, we also support the proposed bill for the cadaveric donor as well. Salamat po, no. Capex made na naman ako, kadami-daming. Sa DSWD, importante rin po ito, Asek Aguilar, Yuli. Salamat po, no, for attending. Dahil sabi ko nga kanina, pag malaki ang naging parte po ng counterpart ng PhilHealth, mas mababawasan po ang inyong burden, mas mababawasan ang inyong counterpart. Pero still, kulang talaga. Kasi pag nagkasakit ka, sabi ko nga kanina, 87,000 yung bill, sasagutin ng PhilHealth, wala pang 10,000. Pupunta po yan ng PCSO, bibigay sila ng tulong,
hanapin pa nila kung saan sila hingi ng tulong. Buti na lang may malasakit center na meron silang lapitan at DOH naman po sa tulong sa MyFIP. Ngayon naman ang DSWD, you're part of the malasakit center. So tulong nyo rin po ito yung pamasahe, di ba? Pero malaking bagay po yung kung kayo mismo meron kayong provision na makakatulong kayo sa medical assistance. Kasi ang DSWD, andyan yung pondo sa inyo eh. Kumbaga ngayon, ang DSWD ang pinaka sikat na ahensya ngayon kung hingi ka ng tulong. Kayong may pera. Ang pakiusap ko lang sa inyo, since hawak nyo yung pera ng gobyerno para sa mga mahirap, ibigay nyo na po kaagad dito sa kanila, itulong nyo na po kaagad. At huwag nyo na pong pahirapan pa. Kumusta na po itong guidelines ninyo na pwede bang makatulong kayo for medical assistance aside from financial assistance sa mga malasakit center na pamasahe nila? Makakatulong rin ba kayo? Kumbaga makaka-chip in ho ba kayo? Malaking tulong po yun kung makaka-chip in kayo sa babayarin sa ospital. Para hindi na kailangan magbenta ng karabaw yung mga pasyente at sasangla yung mga refrigerator nila. Good afternoon, Honorable Chair. Mr. Chair, sa ngayon po, bukod sa transportation at sa food assistance na naibibigay po natin sa mga lumalapit po sa atin sa Malasakit Center, nakakatulong rin po kami sa medical assistance sa kanila. Pero yun po kasi ay kino-course namin sa satellite office at saka sa field office. Ngayon po, dahil po sa development po natin sa bagong, sa revised JAW po natin, inamend na po ng departamento ang Memo Circular number 16 to include Malasakit Center para po makapag-process na on-site sa mga Malasakit Center ng medical assistance. Kasama na po kami doon. So hindi na po nila kailangan pumunta sa satellite office para mag-process po ng medical Once ma-approve yung JAW. So, Ma'am Yusek Chong, Sected, baka ano na po, ma-expedite na po itong JAW kasi willing naman tumulong sila sa medical assistance. It will unburden you sa tulong. At yung nabalitaan natin na deadline ninyo ng issuances of guarantee letters December 13, tuloy-tuloy po ba ito? Sabi ko nga na dapat po walang deadline po ang pagtulong sa mga kababayan natin dahil wala naman pong pinipili yung araw na nagkakasakit tayo. What if sa panahon ng Pasko nagkasakit yung mga kababayan na antayin pa nilang mag-January 2 para maka-avail po ng tulong mula sa DSWD. Sana naman walang deadline muna ito, walang cut-off ang serbisyo natin. Yes, Mr. Chair. Yung pong cut-off ay sa guarantee letter lang po dahil po na proseso po yon every year na ginagawa po namin para po mag-clearing ng mga pagbabayad namin sa guarantee letter. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na po tayo tutulong sa medical needs ng mga pasyente natin. Yun po yung period na pinaprocess po natin sila sa mga satellite offices natin. Pwede pa rin po, nakapagbibigay pa rin po tayo ng medical assistance sa kanila. Kahit po suspended po yung guarantee letter. So may limit po. Baka pwede, sabi niyo sa akin noon, na tuloy-tuloy po ito pero magbibigay kayo ng assistance. Pero may limit lang. Unlike the GL na mas malaki. Am I correct? Yes po, Mr. Chair. Kasi po, meron po yung sa guarantee letter po kasi sa cash assistance po kasi may limit na nakaset po sa AIX, doon sa medical assistance. Pero kung ang ating pong patient na nasa ospital ay makakakuha o makakakuha ng nabibigyan siya ng promissory note para po doon sa balanse niya sa ospital, ayun naman po ay matutulungan natin sa pagdating po ng Enero para ma-process. Para pong yung GL niya na delay lang po. Baka pwede next year naman gumawa na lang kayo ng sistema na by December ay pwedeng tanggapin nila ito, pautang ba nila na with your assurance na January para hindi po matigil ang serbisyo ninyo. Mahirap naman from December 13 up to December 31,
titigilan niyo yung pagtulong. Hindi naman natin mapigilan kung kailan tayo magkakasakit. Yes, Mr. Chair. Kasama po yun sa ini-raise po namin, nakita po namin at yun po yung nakita namin na paraan para maging patuloy yung tulong. Mai-allow tayo ng mga partner service providers natin, mga hospital, na ma-PN po yung mabigyan ng promissory note yung pasyente sa period po na yung suspension lang ng GL, halimbawa po kung December 13 yan, December 14 to hanggang mag-resume po yung GL namin, yun lang po yung mabigyan ng period na payagan po sila na makapag-promissory note para patuloy po nating matulungan yung mga pasyente natin. Anyway, to clarify, even without the revised JAW, right now it's still on process pa. Pwede na pong ma-access sa malasakit centers ang DSWD medical assistance sa ngayon through your regional offices? Yes, Mr. Chair. Apo. So, Ongoing po yun. Kahit po nitong nakaraang taon, itong 2024 po, ginagawa na po natin yan. so pwede nilang through malasakit center pa rin. Yes po, Mr. Chair. Yung pong ating tao sa Malasakit Center, kapag ka po nakita nila na kulang pa yung babayaran, may kulang pa sa babayaran, tinutulungan po natin sila through our field offices and satellite offices na mabigyan sila ng GL. Salamat. Malaking tulong po yun sa kanila, sa kanilang babayarin sa ospital. Lalong-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan. At we have also here the DBP, no? Can you give us an explanation the issues raised by Senator Bato sa kanyang privilege speech? Go ahead po, ma'am. Good afternoon, Mr. Chair. With regards to this MOA that we signed recently, the Tingog party list decided to step back from this MOA, and therefore this MOA is now void. But we will still partner with PhilHealth on a bilateral basis to continue our programs. How about PhilHealth? Yes po. Actually, Congressman Jude Asidre wrote me a letter last night that yung sinabi po ni ma'am, no, because they decided to step back lang just to clear the air and to avoid all of these issues, no. And kami po, like ma'am mentioned, no, we will still pursue or continue, no, even without Tingog party list po. Thank you po. Basta unahin nyo lang po ang interest ng tao, interest ng bayan always sa lahat ng inyong magiging desisyon dito. At to end, may we hear from PhilHealth once again. Ano bang assurance na pwede ninyong sabihin sa taong bayan with zero subsidy sa inyong budget for 2025? Sinabi nyo na kanina, meron pa kayong reserve fund. Paano lang po, paki-explain lang po sa kanila and assure them na walang mawawalang serbisyo sa kanila at mas mapapalawak nyo pa ang inyong pagsiservisyo. Dahil ako naman dito sa committee ito, patuloy po akong susubaybayan ko kayo, tututukan ko po kayo at hindi ko po kayo titigilan dito. Kung kailangan nga po, weekly tayong mag-hearing, subject to your availability. Kung hindi ka available ng Lunes, antayin kita Martes. Kung hindi ka available ng Martes, antayin kita hanggang Sabado, Linggo. Wala akong pinipiling araw. Basta makapagtrabaho tayo at yung pinangako ninyo, yung commitments ninyo to expand benefit packages, to increase case rates, at yung mga pinangako ninyong tatanggalin nyo scrapping of anti-poor policies na dapat noon nyo pa tinanggal. Kung tinanggal nyo na noon, wala sana kayong excess funds, wala kayong ganong ballooning reserve fund. Please, President Ledesma, for the end time, gusto lang po nating marinig sa inyo yung assurance po sa publiko. Thank you very much, Mr. Chair. And we are very happy to hear, Mr. Chair, that you will continue supporting, guiding, overseeing, helping PhilHealth
so that we can achieve all of our objectives po, no? Again, I want to reiterate to everyone that PhilHealth is here to continue. We are financially strong. Our financial position is very strong and healthy. We will continue with all of our aggressive plans to continue increasing the benefit packages. In fact, Mr. Chair, we will submit to your good office and to this honorable committee our 3-year benefit plan po. Nakalatag na po yan, no? So tutuloy namin lahat yan. Nothing is going to change, and we most likely can even improve it po, no? Now, with regards to the payments of claims to hospitals and payments of all of the benefit payments, I can assure everyone PhilHealth will continue doing it. We will still improve what we have improved on it. And like I said earlier, our cash position is healthy. It's very strong. So wala pong maapekto. Everything will continue. And we will continue, most importantly, like you said po, I know we keep on asking for a little more patience. Talagang naghahabol kami. We are moving as fast as we can po with increasing our benefit packages. Again, thank you very much, Mr. Chair, and to this honorable committee, and Merry Christmas po. Since you have said that your financial stand and your cash position is healthy. Healthy po, yes. You keep on saying that PhilHealth is healthy. Please, my only wish for 2025, please make every Filipino healthy. Wish ko po yun eh. Ang wish ko po sa 2025. Merry Christmas sa inyong lahat and a happy, healthy New Year po sa ating lahat. The 2024 was undoubtedly a challenging one, no? But it has also taught us many valuable lessons. My hope is that we carry these lessons forward and to strive to become a better in 2025 for the benefit of every Filipino. Unahin po natin ang kapakanan ng buhay ng bawat Pilipino. Kalusugan po, napaka-importante. Health is wealth. At ang kalusugan po ay katumbas po yan ng buhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo na po yung mga mahirap. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong at sana po ay patuloy tayong magtulungan para po sa ikaunlad ng ating bayan. Thank you very much po sa inyong oras. Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you, Mr. Chair. PhilHealth shall grant your